Yan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Gabi ng Martes, Mayo 26, taong 2026. Sa ating pong headlines, Senador Jingo Estrada kakasuhan ng plunder at malversation sa Sandigan Bayan ayon sa Ombudsman. Grandest case isasampa ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Romualdez. Precautionary hold departure order laban kay Senador Marcoleta at 3 iba pa inilabas ng Sandigan Bayan. Noel senaryo na pinalutang ni Senador Amy Marcos na plano umano ng kanyang kapatid inismiran lang ni PBBM. Pangulong BBM dumating na sa Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit doon.
makikipagpulong sa matataas na leader ng Japan. Search and rescue operation sa Gumuhong Gusali sa Pampanga tinapos na. Dollar Region 3 Director suspendido sa gitna ng investigasyon. Metro Manila at 25 iba pang lugar sa bansa abay nakararanas po ng tagtuyot ayon sa Pag-asa. Sa TNT Global News, 7 katao na trap sa kuweba sa Laos, hindi pa rin naililigtas sa rescuer tiwalang maisasalba. Sa sports, medalists sa Palarong Pambansa 2026, makatatanggap daw po ng cash incentives mula sa gobyerno. Sa TNT Showbiz, mag-asawang Kiray Celis at Stephen Estopia, baby boy ang unang anak. Congrats! TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisas para sa Habson, DCRH una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Sa ating mga balita, kakasuhan po ng plunder at malversation sa Sandigan Bayan si Senador Jingo Estrada kaugnay ng manoy irregularidad sa mga flood control project. Ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sa Huwebes daw po ihaharap ang kaso laban sa senador at kasalukuyang pinapakinis o pinupulido ang mga detalye bago ito formal na iharap. Sa ngayon po ay 3 batch na ng kasong malversation at graft ang naihain na ombudsman kaugnay ng issue ng flood control projects. Grandest case. Yan ay kung ilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang ikakaso naman ng kanyang opisina laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang press briefing, sinabi ni Remulla na hindi lamang money laundering at kasong may kinalaman sa flood control projects ang ikakaso kay Romualdez, kung hindi pati na rin ang conspiracy to defraud the National Treasury o ang pakikipagsabuatan upang dayain ang kaban ng bayan. Aminado si Remulla na hindi madaling ilatag ang ganitong kaso sa unang pagkakataon pa lamang na mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Diyan na yan, meron na kaming 2 pang kasong hinahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case, mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Kabilang si Romualdez sa mga mambabatas na umano'y utak sa mga insertion sa budget na iniuugnay sa bilyong-bilyong pisong flood control anomaly. TNT Tomorrow's News Tonight. Inilabas po ng Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 negosyanteng iba pa. Naharap po ang 4 sa kasong plunder, indirect bribery na may kinalaman sa pagtanggap di umano ng 75 milyong pisong donasyon sa kampanya ni Marcoleta. Sa panuntunan ng Sandigan Bayan, maaaring maglabas ng precautionary hold departure order kahit na sa preliminary investigation pa lamang reklamo para matiyak daw po ang pananagutan ng mga sangkot dito. Magugunitang hindi dineklara ni Senador Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang naturang halaga, subalit kalaunan ay inamin din na tinanggap ang naturang donasyon. Itinanggi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyong no-L o no election scenario sa 2028 na pinalutang ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Nasurpresa at napakakunot noo si PBBM sa alegasyon ni Senator Amy at biglang napatanong ang Pangulo, ako gusto ko ng election o no election scenario. Pasakay na ng eroplano patungo ng Japan si PBBM para sa kanyang 4-day state visit nang biglang tanungin sa alegasyon ni Amy Marcos. Wala nang ibang sinabi pa ang Pangulo, ngunit
napakunot noo at umismid sabay naglakad pasakay sa eroplano. Kasunod nito ay sinabi naman ni Palace spokesperson Claire Castro na mali ang alegasyon at tiniyak na sumusunod si PBBM sa itinakdang batas. Tinawag naman ng Malacanang na diversionary strategy lamang ang pinalutang na no election o no L scenario ni Senadora Amy Marcos sa taong 2028. Dahasang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na walang ibang layunin na naturang akusasyon kundi pagtakpan ang naturang issue sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa nakadagdang paglilitis sa pangalawang Pangulo, nag-iingay din daw si Senadora Amy para mabaling ang atensyon ng publiko tungkol sa nangyari na kahinahinalang eksena naman sa Senado. Dagdag pa ni Yusek Castro, ugali daw talaga ng presidential sister na umistyle sa tuwing siya o ang kanyang mga kalyado ay nako-corner. Isa lamang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos na bukod sa walang katotohanan, layunin lamang na ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre ng Tingog Party List, puro chismis ang nilalaman ng video at walang maipresentang ebidensya sa mga alegasyon. Sabi ni Asidre, irresponsable ang mga paratang ni Senator Amy habang ang dapat atupagin ngayon ng Senado ay ang napipintong impeachment trial sa Vice-Presidente. Hindi umano pinag-uusapan ng Chacha, hindi lamang sa Senado kundi maging sa Kamara. Kaya mas lalong questionable ang pinalulutang ni Senator Amy. Dagdag pa ni Asidre, mismong sila sa Kongreso ay nagulat nang inilihis ni Senador Amy sa Chacha sa halip na pag-usapan sa Senado ang nalalapit na impeachment trial. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Senador Juan Miguel Mig Zubiri sa pamilya po ng yumaong showbiz host na si Maria Lourdes Carvajal o mas kilalang Inday Badiday. Ito po ay matapos namang banggitin ng senador ang pangalan ng host nang magbigay ng reaksyon sa ipinakitang video ni Senador Amy Marcos hinggil sa manoy tangkang charter change. Paliwanag po ni Senador Mig Zubiri, slip of the tongue ang nangyari sa gitna ng mainit na debate at inaako niya ang responsibilidad sa kanyang sinabi. Iginit po niya na nirerespeto niya si Inday Badiday at ang naging ambag nito sa industriya ng telebisyon sa bansa na naging bahagi naman ng kultura ng mga Pilipino. Samantala sa FB post ng apo ni Badiday na si IC Mendoza, kinilala po nito ang paghingi ng paumanhin ni Zubiri at iginiit na hindi dapat nadadamay ang kanyang lola sa usaping politika. Binigyan din naman ni Senador Lito Lapid na hindi siya lilipat ng majority bloc at mananatili siya sa minorya. Sa kanyang manifestation sa Senado, sinabi ng senador na suportado niya ang naging motion kahapon ni Senador Mig Zubiri na alisin sa record ng Senado ang di umano'y horrible propaganda video. Hiling din ng senador, magkaisa na sila at iwasan ang bangayan. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon, kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila para ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Your manifestation is noted and wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin. Samantala, nagpasalamat naman si Senador Pia Cayetano kay Senador Lapid dahil kahit magkaiba na sila ng partido ay buwan-buwan pa rin umano siyang pinadadalhan ng mahablang kaatsuman ni Senador Lapid. Sagot naman ni Senador Lito kay Senador Pia, gusto ko kasing malaman mo na mahal kita.
Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brothers? Yan po ang bahagi ng pagmamahala nila sa Senado. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sinasayos naman ng House Prosecution Panel ang listahan ng kanilang witnesses para po sa nalalapit na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, kabilang sa mga isasalang nilang Ombudsman, Securities and Exchange Commission, National Bureau of Investigation at ang Anti-Money Laundering Council. Pinag-aaralan din ng prosecution kung isasalang din ba sa trial ang Bureau of Internal Revenue. Ayon po kay Ridon, kumpiyansa siyang makakuha ng conviction sa unexplained wealth ng pangalawang Pangulo kahit wala ang BIR. Subalit, makatutulungan niya ang mga dokumento sa BIR para suportahan ang mga ebidensya mula naman sa AMLAC. Magugunitang napagpasya ng House Committee on Justice na hindi muna buksan ang mga dokumento ng BIR na naglalaman ng income tax return ni VP Sara Duterte. Samantala, binigo ni Senador J.V. Ejercito ang pagtatangka ni Senate President Alan Peter Cayetano na baliin ang kanyang delikadesa at prinsipyo. Yan ay matapos na tanggihan ni Ejercito ang alok ni Cayetano na siya ay maupo bilang majority leader sa ilalim ng kanilang liderato. Sa panayam sa programang 2x2, ipinahayag ni Senador J.V. na bagamat ang tinutukoy na offer ay sadyang nakalulula, walang katumbas na halaga o posisyon ang kanyang prinsipyo. Narito po si Senator J.V. Ejercito. Tinanggihan po natin yung offer. Napakahirap na itong tanggihan sa totoo lang dahil alam mo, yan po ang essentially na second most powerful position sa Senado. Nagpasalamat ka ako kay Senate President Cayetano sa kanyang tiwala. Kaya lang, kailangan ho natin tindigan yung delikadesa at yung prinsipyo natin na hindi naman magandang ako po ay tatalikod. Si Senador J.V. Ejercito. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, nagnegatibo sa gunpowder ang tropa ng Philippine Marines na nakadeploy sa Senado habang kasagsagan noon ng putukan nitong Mayo 13. Ayon po kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, ito po'y patunay na walang kinalaman ng mga sundalo sa nangyaring kaguluhan sa mata sa kapulungan ng Kongreso. Gayun din, wala umanong nirelieve o pinalitan sa 24 na tauhan ng Marine Security and Escort Group na nakatalaga sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms. Iniwala naman ng militar na walang naging lapses sa kanilang tauhan na sinunod ang sarili nilang rules of engagement. Aminado naman si Martinez na nagkaroon ng utos sa Marines si Suspended OSA Chief Mau Aplaska para mag-lock and load. Subalit, dahil wala namang imminent threat, hindi kinalabit ng mga sundalo ang gatilyo ng kanilang mga baril. None of them have fired their weapon. Secondly, negative po sila, sir, sa paraffin test. So it just indicates, those are just indicators that they did not directly, none of them directly participated in such. Yan po mga kaibigan, si Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez. Samantala, formal na sumulat ang DOJ panel sa prosecutor kay the prosecutor kay Attorney Jimmy Bondoc para hingin ang impormasyon sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa upang maisilbi ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pagkakataon na ito ni Bondoc para makipagtulungan sa otoridad at para matulungan na rin ang kanyang kliyente. Kasunod dito ng pahayag niya na maaaring
ibigay na lamang sa abogado ang arrest warrant para siya na mismo ang mag-abot nito kay De La Rosa. Binigyan din naman ni Vida na kung totoo ang nais nito na tumulong sa kampo ng senador, ito na ang tamang oras upang patunayan ito. On Attorney Jimmy Bondo, with respect to his public representation that he allegedly knows the whereabouts of Senator Ronald M. De La Rosa, I have directed the issuance of a formal letter request asking him to provide the department with any information in his possession or available to him regarding the whereabouts or information leading to the location of Senator De La Rosa. Si Justice Secretary Frederick Vida. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, dapat umanong magpaliwanag ang Senado sa pagtakas si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng pagsasailalim niya sa protective custody ng Senado. Ayon po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagkaroon sila ng pag-uusap ni Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang mga senador noong Mayo 11. Iginit po na mga ito na sa kanilang kustodiya si De La Rosa, nang ibig sabihin ay hindi siya maaring kunin ng NBI, subalit oras namang kailanganin ay dapat na lumutang at managot si De La Rosa sa batas. Pero baka umano iba ang naging pakahulugan ng protective custody ng Senado at ito'y hindi maaring huliin pero pwede nilang patakasin. Itinuturing ni Matibag na bad precedent dahil naman sa lumalabas na maring pagtaguan ng Senado ng isang pugante. Hindi kinukonsidera ng Department of Justice na magalok ng reward para sa ika-aresto ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, ito'y dahil marami naman anyang natatanggap na lead o impormasyon ng mga otoridad. Kaya naman panawagan ni Vida kay Senador Bato, sundin na lamang ang rule of law bilang kasalukuyang mambabatas at dating PNP chief. Magtulong-tulong po tayo na buhayin yung proseso ng rule of law. Diba? Sa ginagawa niya po na hindi pagsuko o hindi pagtupad dun sa warrant. Diba? Siyempre po yung mga kababayan natin, diba? Ano ba yan? Ano bang nangyayari? Diba? So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Heed the call of the rule of law. Alam niyo na pag may arrest warrant, dapat sinaserve at dapat sumusunod. Muli si Justice Secretary Frederick Vida. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay dumating na raw po sa bansang Japan para po sa kanyang 4 na araw na state visit doon. Abay may pagkita ang first couple kina Emperor, ang pangalan ng Emperor dyan? Nikita ba yun? Siya pa ba? Saka si Empress Masako. Abay magpapalitan ng mga parangal. Aba! Saka kay yung isa, yung Prime Minister Takachi Sanay. Yan. Samantala naman, search and rescue operation sa Gumuong Gusali, ginagawang itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, abay tinapos na raw po. Nag-shift na sa retrieval operations. Yung pong Dole Region 3 Director sinuspinde sa gitna ng investigasyon. Metro Manila at 25 iba pang lugar sa bansa, naku naman abay nakaranas na raw po ng tagtuyot. Napakainit naman talaga Sa Pag-asa, pero of course mukhang papasok na raw po ang habagat ngayon pong pagpasok ng buwan ng Hunyo. Pero tatandaan natin kahit na magtag-ulan na nandiyan pa rin yung epekto ng ang sabi nga ay very strong El Nino. Saka wag daw munang asahan ng pag-ulan kahit na papasok na sa habagat. Madamot pa ang kalangitan. Samantala naman sa ating pong TNT Global News, 7 katao na trap sa kuweba sa Lao hindi pa rin naililigtas
Mga rescuer tiwalang maisasalba. Sa TNT Sports, medalist sa palarong pambansa 2026, aba, makatatanggap daw po ng cash incentives. At sa showbiz, mag-asawang Kiray Celis at Stephen Estopia, meron ang kanilang panganay na anak, ha? Baby boy. Yun. Wow, congrats. Pilipinas ang oras, alas 9:34 ng gabi. Hello, Washi!